Ayoko pumasok sa paaralan. Gustong-gusto ni Biz ang maglaro. Maglaro ng maglaro araw-araw. Kasama ng kanyang mga kaibigan. Masayang-masaya sila sa taguan. Ayoko pumasok sa paaralan, sabi ni Biz. Ang gusto ko ay maglaro ng taguan. Pinayagan naman si Biz ng kanyang nanay. Sabi ng kanyang nanay, darating din ang araw na magiging handa si Biz sa pagpasok sa paaralan. Mas gusto ni Biz na kumanta. Kumanta ng kumanta araw-araw. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Ayoko pang pumasok sa paaralan, sabi ni Biz. Ang gusto ko ay magkantahan kami ng aking mga kaibigan. Pinayagan naman si Biz ng kanyang nanay. Nilakasan nila ang pagkanta. Natulig pati mga gagamba. Sabi ng nanay niya, darating din ang araw na magiging handa si Biz sa pagpasok sa paaralan. Mas gusto ni Biz na magbasa. Kahit hindi pa siya nakababasa. Mahilig siyang tumingin sa mga larawan sa aklat niya. Kung minsay, nagpapakwento siya sa nanay niya. Ayoko pong pumasok sa paaralan, sabi ni Biz. Ang gusto ko ay magbasa at makinig sa mga kwento. Yun po ang gustong gusto ko. Pinayagan naman si Biz ng kanyang nanay. Binasahan niya si Biz ng sari-saring kwento. Sabi ng nanay niya, darating din ang araw na magiging handa si Biz sa pagpasok sa paaralan. Mas gusto ni Biz na gumuhit at magpinta kasama ang mga kaibigan. Gumuguhit siya ng bulaklak, bundok, hayop, at sari-saring bagay na kanilang nakikita. Ayoko pang pumasok sa paaralan, sabi ni Biz. Ang gusto ko'y gumuhit at magpinta kasama ng aking mga kaibigan. Pinayagan naman si Biz ng nanay niya. Naisip ni Biz na sundin ang kanyang nanay. Baka nga magustuhan din niya sa paaralan. Sa paaralan, naglaro sila ng kanyang mga bagong kaibigan. Nag-aral silang kumanta, nagbasa ng kwento ang guro, at nagkaroon si Biz ng maraming kakakilala. Ang sarap pala sa paaralan, sabi ni Biz. Gusto kong pumasok sa paaralan araw-araw. At diyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ayokong pumasok sa paaralan.